Sa kaugnay na balita, tinututukan ng Department of Health ang dumaraming kaso ng sakit na tigdas na kumitil sa buhay ng ilang tinamaan nito. Kaugnay niyan, hinihikayat ng DOH ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak sa pinakamalapit na health centers upang maiwasan ang sakit. Para sa detalye, balitaan mo kami, Julius Desamburo. Ngayong malamig ang panahon, nauuso na naman ang iba't ibang klase ng sakit gaya ng sipon at ubo lalo sa mga bata. Isa na dyan ang tigdas. Ayon kay Health NCR Director Dr. Eduardo Janairo, hindi ito isang sakit sa balat kundi isang respiratory disease gaya ng tuberculosis at pneumonia. Ang tigdas ay talagang whole year, no? Meron yan. Pero mas tumataas ang attack rate niya, yung dumadami yung pagkakahawa-hawa pag itong taglamig na. Kaya noong November, nagbigay na kami agad ng issuance na kailangan magpapakuna at libre naman ang bakuna natin. Pag itong taglamig na, makikita natin mas maraming tubig sa hangin, ang paglipat ng tigdas ay sa pagmamagitan ng tubig, yung droplet infection. At during that time, itong taglamig natin, madalas kung matutulog, nagsasarado ng bintana, so madaling magkahawaan. O yung panahon ng holiday season natin, madalas magpunta sa mga lugar na matatao, kung saan hindi natin nakasigurado, baka merong may bata o matanda ng natigtas doon na madali tayo mahahawa. Ayon pa kay Director Janairo, libre ang magpabakuna kontra tigdas. Nationwide ito sa lahat ng rural health units at maging sa mga health centers. Kaya't patuloy ngayong kagawaran na pagtuon ng pansin ng mga magulang na pabakunahan ng kani-kanilang mga anak. Dapat magsimula ang unang bakuna sa ika-11 hanggang ika-16 ng buwan ng sanggol. Habang ikalawang bakuna ay dapat gawin sa edad na 5 hanggang 14 na taong gulang. Kung susumahin, 2 beses dapat mabakunahan ang isang bata para makaiwas tigdas. Kaya itong panahon na to, hanggang February, i-expect natin kung hindi magpapabakuna ang ating mga kababayan, lalo na yung mga bata, 1 year o 11 months hanggang sa 4 years o 5 years, ay tatakas pa ang kaso natin. Ang kaso natin, 311 na as of December 21. So sobrang taas na at meron ng 3 namatay. Mga pinakamataas pa rin natin ay sa Las Piñas at dito sa Muntinlupa City. Matatanda ang tumaas ng higit sa 300% ang kaso ng tigdas sa bansa simula Nobyembre ng nakaraang taon. Kasunod nito ang pagdedeklara ng ahensya ng outbreak sa 5 lungsod sa Metro Manila kung saan nagmula ang higit sa kalahating na nasa 1,000 naitalang kaso ng tigdas sa kaparehong panahon. Bukod dito sa Kamaynilaan, nakapagtala rin ng mataas na bilang na nagkatigdas sa ilang karatig lalawigan gaya sa rehiyon ng 4A at 6. Paalala pa ng DOH sa publiko. Sabi ko nga, libre ang bakuna. Kailangan dalhin lang natin yung mga anak, tayo magpa-inject ng anti-measles vaccine sa ating health center. Ang importante, available lahat. Pero ang mas importante, pumunta tayo doon o magpa-inject tayo doon sa mga lungsod na nag-house to house na ngayon para masawata natin pag-increase ng ating tigdas dito sa Metro Manila. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Desamburo.